unofficial po ito ha. Ito po ay partial and unofficial na resulta. Nasa 97% na po. Ibig sabihin, halos ito na po talagang ilalabas mga sangkay. Ngayon, number 1 si Bongo with 26 million, Bam Aquino with 20 million, pangatlo si De La Rosa, Tulfo, pang-apat, pang-5 si Kiko Pangilinan, number 6 si Marcoleta, number 7 Lacson, number 8 Soto, 9 Cayetano, 10 Villar, 11 Lapid, 12 Marcos, si Aimee. Ngayon mga sangkay, ito lang, ito yung hindi napapansin ng iba. Ano ba itong tinutukoy po nating bad news ngayon? Ito kasi mga sangkay. Tingnan po ninyo yung mga kandidato po ni Tatay Digong. Ayan. Ito po yung mga kandidato nila mga sangkay. Okay, para po sa inyong kaalaman. Sa mga hindi nakakaalam. Si Jimmy, si Attorney Jimmy, si De La Rosa, Bongo, si Attorney JV, at ito namang Attorney Raul, Attorney Dante Marcoleta, Dr. Mata, Pastor Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador. Yan yung mga kandidato niya mga sangkay. Ngayon, ito yung kapansin-pansin na medyo bad news po sa PDP laban. Kasi nga po, ang pumasok lamang po dito mga sangkay, sa resulta ng halalan na po ito ay si Bongo, si Bato, at si Marcoleta. Tatlo lamang po sila mga sangkay na nakapasok dito sa PDP. Yung kanilang partido. So anong nangyari mga sangkay? Bakit hindi nadala? Ito sila Philip Salvador, Vic Rodriguez, si Pastor Kibuloy, si Dr. Mata, si Attorney Lambino Raul, Attorney Hinlo JV, itong si Attorney Jimmy Bondok. Ngayon, ano ba mayroon? Bakit hindi sila pumasok ngayon? Nawala na ba yung magic? Resistensya, mata at buo. Nawala na ba yung magic mga sangkay ni VP Sara? Kasi ito papansin po natin. Yung boto ni VP Sara ay nasa 32 million nung halalan, di ba? Nung 2022. So, ibig sabihin, ganun po siya kalakas. Ang tanong dito, bakit hindi po pumasok itong, ilan ba yung hindi nakapasok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lahat. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sila. Mayroon po silang inampun mga sangkay. Ginawang guest candidates. Ito po si Aimee Marcos at saka si Villar. Pero, yun na po yung time, natapos na po yung campaign. Tapos na mga sangkay. Halos kinabukasan, eleksyon na. Diba? Bigla po nilang dineklara na aampunin daw po nila si Camille Villar at saka si Aimee Marcos. Kaya nga lang mga sangkay, malabo na po yun. So, sa madaling sabi, ang nakapasok lamang, ito yung bad news kasi tatlo lamang po ang nakapasok sa PDP laban. Ito lang si Bato, si Bongo, at si Marcoleta. Yan lang po. Yan lang ang nakapasok sa kanila. Ngayon, sa alyansa, ang nakapasok ay ito. Ang nakapasok, si Cayetano, Lacson, Lapid, Soto, Tulfo, at Camille Villar. Etong si Camille Villar, mga sangkay, bagamat mayroon po silang problema ngayon na pinapaimbestigahan nga po ng presidente natin dahil po sa prime water na yan, mga sangkay, hindi pa rin po siya tinanggal ni PBBM sa alyansa. Sa madaling sabi, 6 po silang nanalo dito. Ayan, si Camille Villar, si Tulfo, kasi si Aimee Marcos lamang po talaga yung inalis sila kasi magpahanggang ngayon, nandito pa rin po si Camille Villar, hindi po talaga nila binitawan. Camille Villar, Tulfo, Soto, Lapid, Lacson, Cayetano. Yan po yung mga nanalo. Yung mga hindi, mga sangkay ito, si Binor Abalos, Binay, Bong Revilla, Pacquiao, Tolentino. Yun lamang po. Ilan sila? 1. Yung hindi nanalo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. Sa PDP, mga sangkay, ilan silang hindi nanalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 silang natalo. Dito sa alyansa, 5 mga sangkay. So, sabi pa nga po ni Tito Soto, ito tingnan po natin. Meron po siyang reaction dito mga sangkay. Pakita ko lang sa inyo. Meron po siya ditong reaction kung ano sa tingin niya, bakit siya nanalo mga sangkay sa pagka-senador. Ito, maganda po yung kanyang sinabi dito. Medyo mapagkukunan din po ng kaalaman eh. Ito. Ayon po sa kanya, ako ang initial reaction ko is we survive. Pag tiningnan mo yung Magic 12, 6 sa alyansa ang pumasok. So kalahati yun kung tutuusin. Yun, not bad. Sa mga challenges na pinagdaanan namin, not bad considering na, di ba, pagpasok ng ICC na issue, correct, mga sangkay, yung ICC, di ba, dapat lubog na lubog po yung alyansa dito, wala pong mananalo. Pagkatapos yung mga fake news ng China against the Philippines, against the government, mabigat yung mga pinagdaanan natin.
So, maganda pa rin ang resulta, yung 6 kung tutuusin. Exactly, mga sangkay. Kasi, alam nyo, sa mga nalulungkot dyan, na mga loyalista, okay? Hindi dapat kayo malungkot. Kasi nga, ang nanalo sa mga binoto po ninyo, 6. 6 po sila eh. O, ito mga sangkay, tignan po natin. Alisin lang natin itong ads na to. O, ayan. Ang nanalo dito, ito ha, puro nga kanila to eh. Si Tulfo, si Lacson, Soto, Cayetano, Villar, Lito Lapid. Si Amy Marcos kasi, wala na to. Talagang tinanggal na po yan mga sangkay. So yan po yung mga nanalo. Ang bad news sa PDP laban, sa PDP, ano lang mga sangkay, ito lang oh. Si Bongo, si Bato, Marcoleta. Pero yung pinaka-twist talaga dito mga sangkay, itong si Bam Aquino eh. Sobrang laki ng twist na ito eh. Paano kaya naging 20 million? Naging number 2, no? Si Bam Aquino. Well, may reaction mga sangkay tungkol po dito sa alyansa. Bagamat hindi po sila nanalo ng buo. Kasi ang ine-expect po talaga ng maraming loyalista, halos lahat mananalo, mga sangkay. Pero hindi po nangyari, di ba? Pero ang good news, mahigit kalahati pa rin po ang panalo, mga sangkay, sa kanilang alyansa. Ngayon, ano ba ang nangyari? Ang tingin ko dito, mga sangkay, watak-watak kasi yung mga loyalista, di ba? Watak-watak, may iba nga nasa side ng DDS yung iba eh, na loyalista eh. Di ba? Yung iba naman, mga sangkay, nasa side ni Amy Marcos. Yung iba naman nasa side ni BBM. Tapos, ito pa malupit. Meron pa po dyan, mga sangkay, ibinoto si Kiko Pangilinan at saka si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Yun yung mga binoto, mga sangkay. Kaya nga po, may nabasa nga po akong post, hindi na daw siya nagtaka kung bakit natalo yung ibang mga kasama dito. Yung ilan sa mga kasama ng alyansa. Dahil nga watak-watak. Biruin mo ba naman yung mga loyalista na iba? Sasabihin nila, ito sasabihin ng ibang loyalista, wag natin iboto sa ganito. Dapat iboto natin si Bam Aquino o kaya si Kiko Pangilinan. So, nagkakahati-hati po talaga yung kanilang iniisip. Pero, huwag kayong mag-alala. Mas malala po ang nangyari sa team Duterte. Kasi nga po, 3 lang po talaga. Kasi ito kung totoo mga sangkay na malakas, ito lang, kung totoong malakas sila VP Sara, dapat binitbit po nila itong lahat eh. Dapat kahit 10 man lang, 2, 4, 6, 8, 10. Kahit 10 silang manalo, di ba? Or let's say 8 or 7 na manalo. Pero wala mga sangkay, hindi po talaga nakalusot. Ibig sabihin lamang po noon, kahit nanawagan po sila, o kahit may nangyari pa po kay PRRD, no? Hindi pa rin po talaga lumusot mga sangkay, umubra. Nagkataon kasi, itong si De La Rosa at saka si Bongo, talagang malakas na po sila eh. So from the start pa lang sa survey, di ba? Si Marcoleta naman, medyo humahabol siya. Pero ang nakadagdag po talaga dito, yung endorsement ng kanyang simbahan, yung INC. Kung kaya't mga sangkay nahatak, at ito ang inendorso pa. Kasama sa mga inendorso ay sila Amy Marcos, kasama po si Villar. Yan pong dalawang yan. Kaya mga sangkay, malaki po yung hatak. Alam niyo kung walang endorsement ng INC, wala pong Villar at Amy Marcos dito. Kaya dapat talaga sila ay magpasalamat sa INC. Yun po talaga yung nakatulong sa kanila. Malaki ang utang na loob nila sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, again, mga sangkay, ang resulta ng halalan, makikita po natin, bagsak ang PDP laban dito. So, ibig sabihin, wala pong Sara Duterte magic dito kasi hindi po nahatak ang grupo. Ayan itingnan niyo mga sangkay, lahat po halos talo eh. Diba? Well, kayo, ano po ang inyong side? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.